Ibinahagi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na maging siya ay nakaranas ng pambabastos ng ilang mga kawani ng gobyerno. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2024 budget ng Department of Transportation o DOTR, sinabi ni de la Rosa na nangyari ito sa NAIA Terminal 2. Kwento ng senador, madaling araw nung pauwi siya sa Davao nang lumapit siya sa assistant desk sa NAIA Terminal 2 para itanong kung saan ang Civil Aeronautics Board o CAB. Nang ituro at puntahan niya ang CAB desk para tanungin kung ano ang kanilang ginagawa kapag may nakakatanggap ng reklamo, hindi man lang siya tinitignan at tuloy lamang sa pagtatype ang nasabing personnel. Ganun-ganun siya sa kanyang laptop. Sabi ko, pwede magtanong? Ano po yun, sir? Pag may complaint dito sa inyo, saan nyo dadalhin ang complaint? Ayaw talaga kung tingnan eh. Dahil dito, nagtanggal siya ng sombrero at face mask at baka sakaling makilala siya. So tinanggal ko na yung cap ko para makita niya na kalbo ako. Tinanggal ko yung mask ko para makita niya yung mukha ko ba. Dahil kung ako, napaka-makumbaba akong tao, hindi po ako power tripper. Hindi ako nagpa-power trip. Gusto ko lang makita yung mukha ko. Baka may makilala niya ako at bigyan niya ako ng konting pansin. Ayaw talaga kong pansinin. Ayaw talaga kong kausapin. Sabi ko, this is how you treat people with problems. Dagdagan pa yung problema. At dito ay muli siyang nagtanong kung saan dinadalang mga reklamong natatanggap. Pero naging magaspang umano ang tugon sa kanya ng tauhan. Mayabang pa raw siyang sinagot ng CAB personnel na habang tinitignan sa muka, sinabihan na mayroon pa itong ginagawang report. At sinabihan pa siya na ang gulo-gulo raw niya gayong wala naman pala itong problema. Sabi ko, saan nyo dalhin yung complaint pag mayroong complaint dito? Sabi, bakit? May complaint ka ba? Sabi ko, wala akong complaint. Magtatanong lang ako sa proseso ba kung paano nyo ginagawa yung mga complaint dito. Dahil, di ba maraming complaint dito sa mga biyahe, mga flight na na-cancel, mga problema nila sa Cebu Pacific, sa PAL. Wala ka palang problema eh. Anong bangko mo dyan? Inamin ni de la Rosa na tumaas ang presyon niya sa naging asal ng CAB personnel at napamura na lang siya sa kanyang sarili. Sa sobrang inis niya, tila gusto raw niya itong sapukin pero nagtimpi pa rin siya sa puntong yun. Nabuisit na talaga ako. Ako, na-high blood ako, sir. Gusto ko na talaga sapakin talaga sana yung tao mo doon. Pero nagtitimpi lang talaga ako. Sabi ko, ganun pala kayo magharap sa tao may problema dito. May problema na nga. Dadagdagan pa yung problema. Kaya naman pinaalalahanan na lang ni de la Rosa ang mga kawani na ang gobyerno ay para umalalay sa taong bayan at hindi raw porkit nagtatrabaho sa pamahalaan masyado na magiging mataas ang tingin sa sarili at hindi na ito pwedeng malapitan. Ang gobyerno andito para umalalay sa taong bayan. Hindi para kinasa gobyerno kayo, ang tingin ninyo masyado na kayo mataas, hindi kayo malalapitan. Ano pang purpose mo dito? Nanawagan ng senador sa CAB na pagsabihan ng mga tauhan upang hindi masira ang gobyerno at para sa susunod mas maging maayos na ang performance ng CAB sa pagtugon sa mga reklamo at katanungan ng mga pasahero. This is how you treat people with problems. Dagdagan pa yung problema. Ang gobyerno andito para umalalay sa taong bayan. Hindi para kinasa gobyerno kayo, ang tingin ninyo masyado na kayo mataas, hindi kayo malalapitan. Ano pang purpose mo dito? Sabi nga, titingnan niya ako sa mukha eh. Kasi wala kang problema, tapos bakit ka maghanap ng problema? Katok siguro yung gagaw na yun. Katok siguro yung tao mo na yun doon, sir. Kaya sabi ko, i-report ko na ito sa'yo. Very short manifestation lang, Madam Chair. And I hope this will help the performance of CAB. Sir, meron lang ko i-share sa iyo, sir. First of all, I would like to thank you. Meron na kayo deploy na mga assistance desk sa mga airport. But i-share ko lang yung very sad experience ko. Isang madaling araw, pauwi akong Davao. Tapos nakita ko yung merong mga nakalagay doon na assistance desk sa Terminal 2. Nakita ko doon merong, sabi ko, saan dito yung desk ng CAB? Yung after nung nag-usap tayo dito, yung mga maraming problema sa flights, di ba? Umuwi akong Davao,
Saan yung cab dito? CAB. Sir, yun. So, nilapitan ko. Lapit ko doon, sabi ko, hello, pwede may tatanong? May tatanong lang ako. Yung tao nyo doon, ito, ayaw kong sabihin pangalan dahil baka mamaya tanggalin nyo sa trabaho, kawawa naman yung tao eh. Gusto ko lang ma-improve. Ha? Ganun siya sa kanyang laptop. Sabi ko, pwede magtanong? Ano po yun, sir? Pag may complaint dito sa inyo, saan nyo dadalhin ang complaint? Ayaw talaga kong tingnan eh. So tinanggal ko na yung cap ko para makita niya na kalbo ako. Tinanggal ko yung mask ko para makita niya yung mukha ko ba. Sabi ko, saan nyo dalhin yung complaint pag mayroong complaint dito? Sabi, bakit? May complaint ka ba? Sabi ko, wala akong complaint. Magtatanong lang ako sa proseso ba kung paano nyo ginagawa yung mga complaint dito dahil di ba maraming complaint dito sa mga biyahe, mga flight na na-cancel, mga problema nila sa Cebu Pacific, sa PAL. Wala ka palang problema eh. Anong bangko mo dyan? Nabuisit na talaga ako. Ako, na-high blood ako, sir eh. Gusto ko na talaga sapakin talaga sana yung tao mo doon. Pero nagtitimpi lang talaga ako. Sabi ko, ganun pala kayo magharap sa tao may problema dito. May problema na nga. Dadagdagan pa yung problema. Hindi kasi meron ka kung ginagawa ko ng report eh. Ang gulo-gulo mo. Wala ka palang problema eh. Alam mo, sabi ko, tangina itong bata na ito. Sabi ko, i-report ko na lang sa'yo para tanungin mo yung mga tao mo doon. Dahil kung ako, napaka-makumbaba akong tao, hindi po ako power tripper. Hindi ako nagpa-power trip. Gusto ko lang makita yung mukha ko. Baka may makilala niya ako at bigyan niya ako ng konting pansin. Ayaw talaga kong pansinin. Ayaw talaga kong kausapin. Sabi ko, this is how you treat people with problems. Dagdagan mo yung problema. Ang gobyerno andito para umalalay sa taong bayan. Hindi para kinasa gobyerno kayo, ang tingin ninyo masyado na kayo mataas, hindi kayo malalapitan. Ano pang purpose mo dito? Sabi nga, titingnan niya ako sa mukha eh. Kasi wala kang problema, tapos bakit ka maghanap ng problema? Katok siguro yung gagaw na yun. Katok siguro yung tao mo na yun doon, sir. Kaya sabi ko, i-report ko na ito sa'yo. Hindi ko lang kita bigyan ng pangalan at paki-lecture na lang yung mga tao mo doon, yung nagmaman doon sa inyong assistance desk, na please, you treat people fairly at mabait tayo nasa gobyerno tayo eh. We are here to assist our people. Hindi para porque nakaupo ka dyan, akala mo kung sino ka na, ang yabang ng tao na yun. Kaya, mamaya bulong ko sa yung pangalan, pero huwag mong tanggalin sa trabaho, ha? Naawa rin ako doon, kaya baka mamaya, kuha lang yun, yung job order lang siguro yun. Or, naintindihan ko rin dahil madaling araw eh. Alas 4 na madaling araw, baka wala pang tulog yun. Naghahabol ang kanyang report, ginugulo ko pa. Kaya siguro ganun ang attitude niya. Pero please, lecture your people para naman hindi masira yung ating gobyerno. Yun lang sir ang gusto ko. Please, paki-check yung tao natin. Thank you, Madam Chair. Salamat. Thank you for your very amusing but then eye-opening story.